DWIZ, programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-reach pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa ating palatuntunang Karambola sa DWIZ. Ay ngayon po ay Agosto 29, 2023, Tuesday. Talagang Tuesday, ibig sabihin Tuesday Club ngayon. Naku, mamaya dadaan ako sa Tuesday Club dyan sa Shangri-La Makati at Shangri-La ano nga ba to? Shangri-La Ortigas. So, Pasig, Ortigas, Mandaluyong. Anyway, mukhang masaya dyan. Masaya mga tao dyan, mga kaibigan natin dyan. Anyway, magandang umaga po. Ito po si Joel Laksamana. Ang ating mga magigiting at giliw na mga kasamay, wala pa rin ngayon. Darating sila dahil matindi ang traffic ngayong araw eh. So, ibig sabihin yan si paring Conrad Banal, si paring Kong Jonathan de la Cruz at ang ating kagiliw-giliw na si Attorney Tixi Cruz Angeles. Ay, text sa akin sabi ko, cool ka lang, huwag kang kakasan ng baril, kasahin mo gitara, gaya na nasa Facebook, gitara ang kakasahin nyo, Attorney, dahil si grabe daw ang traffic, gumagapang at kanina pa siya umalis, pero papunta na rin daw dito. So, ang Karambola sa DWIC, mapapanood at mapapakinggan nyo ang aming palatuntunan via website sa www.dwic882am.com. Tama ba yun, Engineer? Tama. At madadownload nyo rin kami sa DWIZ app sa iOS at Android. Live din kami via DWIZ 882 Facebook page at YouTube channel na DWIZ. Meron kami mga hotline dito. Teka, huwag mo siyang bilisan ng ipag-scroll, Engineer, at mahina ang kalaban. Senior citizen na to. 8470-1750 to 54, hindi lang halatang senior citizen. Ano? At ang text line namin ay 0999-376-6768. Ayan. Tayo po ay napapanood sa kasalukuyan sa Digital Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27 at GMA Afford the Box Channel 32. So nandiyan na tayo sa digital channel. Kasi wala na yung screen ka natin. Ito nakikita rin dito. Pero yun high definition na. Makikita nyo ang ating mga itsura dito. Available din kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang na iscan nyo lang ang inyong digital TVs at channel boxes upang mapanood ang Aliw 23. Ayan. Birthday, Engineer. Wala bang nakapaskil dito? Wala, pero ako meron. Okay. Alam ko nakikinig ngayon yan at nanunood. Mula sa lungsod ng Pasay, dyan sa D. Reyes, malapit sa Zamora yan pag napada ka mula Libertad, Zamora, kaliwa ng D. Reyes, Jack, kanyang kaarawan ngayon, di ko lang naalala kung anong edad niya, pero hindi naman mahalaga yan. Ang aking paboritong bayaw, brother-in-law, si Nestor Jutay Ingkoko Junior, Junior, kasi the third yung anak niya, si third yung anak niya, the third. So siya, Junior, si Juts. Alam mo yung aking bayaw na yan, mahal na mahal ko yan. Nung noon lumiligaw yan sa aking kapatid, sa aking ate. Ang kamukha niya, may kamukha yung basketball player sa Crispa noon, nakalimutan ko Pero napakagalante at napakaalagaan sa kanyang mga biyanan. Magaling magluto. At maraming alam, kasi yun magaling magmaneho, nag-test driver pa yan ng race car at kung saan nakakarating. At nagturo rin sa akin magmaneho yan. Mantakin mo, tinuruan ako magmaneho yan, engineer, sa mga kalye ng Pasay.
Oo, oo. Ganyan na rin yung itsura ng Pasay na talaga mga kasalubong. Hindi pa uso counterflow. Ayun na, nandun na yung mga tricycle at lahat. Pero sabi nga sa akin ni Kuya Jutz, pag natuto ka magmaneho sa Pasay, kaya mo magmaneho kahit saan sa mundo. Totoo. Yan. So, happy birthday, Jutz. At mamaya, bisita ako dyan sa Pasay. At pansit! Wag lang yung kasi ito si Kuya Jutz nga lang, hindi mo na itatanong, medyo na-stroke na to. Pero mobile, galaw ng galaw. Tsaka lahat ng walang bawal-bawal. Merong usong kinakain yan pag bumibisita ako na pinakakain sa akin. Delikado nga lang sa akin hindi ko na kaya. Yung tumbong na bulalo, na tumbong, lahat, laman loob, lahat na andun sa isang mangkok na bowl. Hihigupin mo pwede mo rin para hindi ka masyadong guilty, isabaw mo sa kanin. Tapos lamasin mo yung mga laman loob doon. Ay nako, pagkakain ko doon, di ako makalakad kinabukasan. Kaya, Jutz, yun, pas ako doon. Pansit na lang ako, pansit. Happy birthday sa'yo. Oo. Happy birthday din, alam ko meron tayong tagapagpakinig sa Canada. Ang aking dating teammate to sa taekwondo to si Janice Lagman Lizardo. Asawa to ng legendary si Japoy Lizardo. Nag-migrate sila sa Canada. Hindi ko lang alam kung Toronto So, ginreet ko na siya sa Facebook. Happy birthday, Janice. At kamusta kayo dyan ang pamilya mo? Anyway, so wala pa ang ating mga kasamahan dito, pero gaya nga ng nasabi ko kanina, grabe ang traffic. Mabuti na lang maaga akong umalis. Umalis ako sa bahay, mga halos malamang baka tulog pa kayo Ando na ako sa daan. Nagmumotor ako, kaya mabilis, pero kasi makalingat ka lang ng ilang minuto, matatraffic ka na sa mga choke points yan sa daanan ko dyan sa may Villamor, yung mga ganon, yung service road. So kaya kailangan lagpasan ko yung traffic. Nalagpasan ko, nakarating ako maaga, kaya gustong-gusto ko yan yung hindi ako nagmamadali. Good morning, paring Jonat. Good morning. Kinikwento ko lang traffic ka rin ngayon, pero dahil maaga akong umaalis, kasi ayoko ma-stress, ayoko kumasa ng gitara. So, traffic dito sa atin, sapagkat may nagbangga na dyan. Diyan sa show. Sa kanto. Naku. Kaya Diyan sila mahalin. Sina Trixie at saka si Paring Conrad, baka kailangan maglakad. Naglakad na ako Ay, gano'n. Kasi kung hindi ka aabot dito. Alam mo, ginawa yan dati ni naging famous yan okay. Nung panahon ni President Cory at sino yung defense secretary noon? Hindi na si FBR? hindi na si FBR. Ileto. Si General Ileto. Na-traffic siya doon sa Actually, nilakad niya, tapos dapat napitikan siya ng mga yung nakabarong siya, malayo-layo rin, 1 kilometro rin. Si General Ileto, yan ang unang commander ng Scout Rangers. So, siya nag-set up ng Scout Rangers and our first ambassador to Iran. Siya una. Okay. During the time of President Marcos. But he wasn't a very political guy, Talagang very professional. I mean, very professional yan. Talagang very professional at napakagaan na tao. Napakagaling and much respected. Yeah. Ayan. Ito na si Paring Conrad. Ayan na si Paring Conrad. Naglakad dyan. Sigurado na ako. Naglakad. I'm sure naglakad. Secretary Ileto. Secretary Ileto yan. Sigurado na ako. Ayun. Naglakad dyan. Pare. Ay, sanay naman sa lakaran. Grabe ang... Dyan. May na-aksidente rito sa... Sabi nga daw niya Anong klaseng aksidente mga kotse? Hindi, nagkiskisan. Ay, hindi nagbigay. Mabuti nga Walang may baril. Walang kumakasa ng gitara. Gitara ba ngayon? Gitara na nasa Facebook Gitara na. Gitara na ngayon. Ang galing ng Pilipino Photoshop, naka-gitara na siya. Nagagitara. Hindi naman daw baril yun. Hindi daw. Hindi. Hindi baril. Baril-barilan lang. Pare mamaya, pwede na rin yun. Wala nga lang si Atty. Trixie. Sigurado yan. Maglalakad. Hindi pare, bumati muna kayo. Tayo mamaya. Good morning! Kwento, meron. Good morning. Maraming pagkwentuhan ngayon Simula ng klase ngayon Pero bago tayo magkwentuhan tungkol sa klase at iba pang mga bagay, simula ng klase. tayo muna ay babati
Ayun. Ng ano? Sa Berberave family. Akala ko Doktora. sa gilas na Hindi, naman. huwag na yung gilas. Hindi na? Kasi manood Ayaw na mo lang yung tayo. gilas? Hindi, manood na lang tayo. Kasama tayo ni May pag-asa pa daw, sabi We have to Kasama play tayo si we have to Chot play a perfect game daw. What does that mean, bro? Perfect game? I Berberave don't family, know. good morning. Good morning. Paano kay ano Atty. pinagsasasabi niyan eh? Atty. Galit na nga sa kanya mga Atty. tao eh. Gigi at saka yung mga ibang mga kaibigan na. Si Doktora Berberave. Na palagi nakikinig sa atin. Binabati po namin. Binabati namin. Si Chot Reyes, sumama na siya sa panonood na lang. Huwag na siya mag-coach. Kala ko birthday niya. Ito naman. No, hindi totoo. Kasi Hindi pag naman. nag-coach pa siya, lalo tayo magproblema eh. Alright, sa pagko-coach? Pagko-coach. Hindi, may pag-asa pa daw. Huwag na. Ha? Huwag na yan. Perfect game dapat. ang At sakay we lang- have to beat them by 13 points. Minimum. Italy. Ako, tingnan mo yung mukha ni ano. Ang suggest- Walang credibility yung statement. Pero tinalo ng Dominican Republic ang Italy. Aba! Oo nga. Tinalo nila. Kinalo nila. Hey. Ang suggest, ito mamaya, bubulong ko na lang sana kay MVP kung anong strategy dito para talunin natin na Italy. Ano nga? Sigurado na ako. Ano? Pag tignan mo kung Tanggalin na lang si coach, si Chot. Una-una, manood na lang si coach, si Chot. Aha. Pangalawa, tignan mo kung sino yung yung manager ng Kulang sa, siguro hindi nagkakape yan. manager ng team. Kulang sa nervous eh. Akalain mo hinahabol na tayo doon sa game ng Angola. At saka doon sa Papetiks-petiks pa. Kulang sa, sabihin mo nga magkapi-kapi ng konti para nervousin naman. Hindi lang yun. Doon sa mismong Dominican Republic, ano na tayo? Panalo tayo, nag-swing eh. Between us Sa and endgame Dominican. na talo. Sa endgame. Oo. Puro error. Last 3 minutes, siya ano pa rin? Relax na relax. Na-relax Di na ba relax best dress naman? Best dress. Nanonood nga eh. Best dress. Ganyan ang basketball. Bilog ang bola. Hindi, bakit ba siya napili mag-head coach? Sino? Si Chot. Siyempre. Bakit? Best dressed eh. Anong qualification ngayon? Ito ngayon ang tanong. Anong qualification para maging head coach? Ano ang criteria? Basta napili lang, kursunada lang. Nanalo Hindi ka na. naman. Hindi, nanalo ka na. Actually, he's considered some sort of a management guru. Parang ano yan Hindi, kung Parang saan pa kailangan- Yung management guru na yun. Naging ano pa yan, ng CEO ka ng Nadaan sa TV5. press release yun eh. Ganun ba? Media, image lang yan eh. Oo. Ano na ba mga pinanalo niya? Si Tim Cone, the winningest coach. Oo. Tinalo na yung record ni Dalupan. Ba't hindi yun ang head coach? Nandun doon sa ano? Bakit siya ang head coach? Kasi si Tim Cone sa San Miguel. Oo. At si Chot Reyes MVP. sa MVP Group. Okay? Hindi problema. Nagbabakbakan sa PBA yan. Hindi pwedeng manaig. Yung San Miguel Group. Merong ganyang element dyan. Ba't para sa- Kaya para po sa may bayan politics to? sa atin. Para sa bayan, para sa bandera, shoot yung... Wala na yun. Anong bayan-bayan? Prestige to eh. Wala nang bayan-bayan dyan. Hindi mo naman yan, paring Conrad. Kami nagbayad ng PIBA pagpunta rito eh. Ganun ba? Kami nag-set up niyan. Kami nagsipa-sweldo kay Clark. Nagpapasweldo dyan. Tapos head coach. Tapos Ano ba ako matalo? Oo. Ang importante. Ano ba ako umiyak ang mga Pilipino? Iyak sa galit, sa lungkot, Sa lungkot. pride, lahat. Wala, Japan ngayon ang magiging number 1 Asian. Team. Kasi natalo rin yung China eh. Ang babata ng mga China. Bata. Well, alam mo yung China, dinadaan din sa lakihan eh. Pero in terms of technical side of basketball, malayo pa sila. Malayo pa sila. Malayo pa sila. Tayo kailangan makapag-produce lang tayo ng mga malalaki. Pero yung technical side ng basketball, alam na ng Pilipino. Except Except yung strategy nga na ngayon, modern basketball na. Iba na yan. Hindi na pwede yung dribble drive. Oo. 3 points nga eh. Pinasok 3 na points natin na nga lahat ng ngayon. mga 3 points. Transition nga, Oo. nagti-3 points eh. Ganyan ng Japan eh. Ganyan ng Korea. Ganyan ng Golden State. Yung European brand of basketball ngayon, Yan ang modern. Yan ang modern. Hindi na NBA, ang NBA ISO kasi. Ngayon, ang NBA, nagtatakbuhan na rin sila. Hindi, tsaka yung kagaya niyan, yung US team, ganun. Transition, yung transition, tira. nagtitres. Tumitira Ganun sila. na ngayon. Hindi na ba? Yung Canadian team na NBA group, puta, antindi.
Puro management guru eh. Hindi naman management ang basketball. usapan, Court management. Bakbakan yan Bakbakan ba yan? Wala. Yung mga, Tsaka saan niya galing yung management one guru step niya? backward, two Mga steps lecture niya na management guru, saan niya nagaling yun? sa TV5. Yung Blogi nga yung TV5 nalugi sa ba? kanya. Ang putya naman. Tinanggal nga siya ron eh. Mahirap nga naman. Oo. But ano pa rin, look, Na yan daw pong pulis na si Willie Gonzales. Mang background po niyan, tinanggal po pala yan. Oo. Bago yan tinanggal, na-demote pa yan. Talaga masamang record. okay. Tinanggalan na raw po ng lisensya ng firearms. Kinumpiska yung kanyang baril at kinumpiska din yung mga iba pang baril. Meron pa siya ibang baril eh. May 3 pa siya. 3 pang baril. Ano daw po. Ang akin ang pinagtataka, bakit nung nag-press conference siya, nandun siya sa police headquarters ng Quezon City. Dati siya Quezon City Police. Oo. Pwede po ba yung ganon? Pwede kang pumili na kung saan pupunta, no? Hindi, kukupin ka ng headquarters, kung dati kang police, pag meron kang press Hindi, conference. ganun na siya doon. Kinuha siya. Ano kinuha siya? Dinitain na siya. Tapos bakit pinag-press conference pa? Dito ka mag-press conference para i-confess. Dito ka mag-press conference. I-confess mo lahat yung mga problema mo. Hindi naman daw po niya itinutok. Kinasalan niya. Kinasalan. Ay, Kaya naka. gitara na. Tapos, tinanggalin daw po na lisensya sa pagmamaneho. Hmm. Yan. Delikado tayo. Hindi, ang problema, anong kinasal niya, nawala yung vaccine. Nawala. Nawala. Patay. Sabi po ni DILG Secretary, kailangan daw pong kasuhan yan. Criminal. Yan daw po ang marka ng peaceful and orderly society. Na kapag nagkasala, hindi pwede yung inayos na, ay okay na, hindi gano'n. Kailangan daw merong consequence. Ano ba yung consequence? Consequence. Kailangan merong May mangyari. nangyayari. May mangyayari sa'yo. May kalalagyan ka. Higa nga. Ano po ito eh? Sa totoo lang, hindi naman niya talagang balak barilin or what. Intimidation lang. Yung kanya. Hindi, Pero napakasamang ehemplo. Hindi, tsaka, obviously, pag pinanood mo yung video, galit siya. Ako, eksperto ko sa yung anger na ganyan kasi sa martial arts. Bawal yun yung ganyan ka. Nakatikom yung nakatikom. Yung dugo mo tumatakbo lahat sa utak yun. Nakatikom. Dapat breathing yan. Relax. Nakatikom yung bibig. Ganun talaga siya. Kung nagkamali rin ng galaw yung Pero ano ba yung nangyari? Nasa bike lane siya, yung kotse. Hindi, okay. In fairness dito kay Sarge. Sarge ba siya? Si Gonzales. Kasi kinikwento niya, malayo nangyari to. Hinabol niya. Kaya lang napadpad siya sa bicycle lane. Saka siguro. Hinabol niya. Kaya mukhang nanggaling siya sa bicycle lane. Well, nanggaling nga siya. But ang problema. Bakit niya hinabol? Binangga daw siya. Yun yung sinasabi ni Atty. Trixie kahapon. That's the first, okay. offense, the crime, di ba? Na binangga siya. Paano siya nabangga? Nasa bike lane yung isa. Siya na doon sa hindi natin car alam lane. na galing sila doon sa dulo. Yun yung kanya ini-explica. Hindi naman ako para naman akong napakasamang tao. Totoong masamang tao nga, bumunot ka ng baril eh. Dahil nga sa silakbo ng galing. Kung di ka ba masamang tao, bakit ka natanggal sa pagkapulis? Ayun pa. At saka na-demote ka pa. Nakahukay na, no? Bakit ganon, di ba? May record ka eh. Quick question, although alam ko na sagot siguro dito. Ano ba talaga? Ano daw yung nangyari dati? Ba't hindi niya paliwanag? Bakit malabong-malabo yung sinasabi niya? Hinabol niya lang. Kung ginawa mo to sa, for example, in a place like the US, sa freeway, sa LA, at na-video ka, o sa Singapore, mas grabe kung doon sa PSE, baka naman kasi tayo nagiging mapaghusga lang tayo dito sa Pilipinas dahil social media, hindi. They would really throw the book at you pag nandun. They will also throw the book at you. Yung na-video kang gano'n. Hindi na po, sinasabi ni Abalos, yung internal affairs daw, imbestigahan to. Hindi na po kasi civilian na yan eh. Hindi na siya, Wala na siya, hindi na siya under the, mali na yan. Under the administration. Okay. Of, sabi po ni Senator Ejercito, so lumaki na talaga to kasi
pumasok na yung mga, halimbawa, DILG, pumasok na rin na senador, ehersito. Si Mayor Belmonte. Nagsalita na rin. It's a public concern na po ngayon. Hindi na private yan, kamukha na sinasabi ni... Inayos na nila nagkaayusan na sila, hindi ganon. Hindi ho ganyan yan. Ang sinasabi ni ehersito, kailangan daw idemanda yung kasuhan niyang retired police na yan. Retired ba siya o dismissed? Retired. Kung ano-ano ang... Wala na siya sa kapulisan. Wala na siya, hindi na siya police. Ex-policeman. Ex-police siya. Kaya titignan natin yung record. Kasi ito si ehersito, siklista to. Nagbibisikleta po to magmula sa bahay niya hanggang doon sa Senado. Yes. Kaya ngayon napakaganda na itsura nito, payat na po siya, pero nangitim na. Ano yan, para na rin magkaroon ng ang tinatawag Hindi na raw natin, safe spaces. Okay. Yan ang importante yan. Hindi na raw po uso ngayon ang sigang pulis. Dati ba uso yan? Hindi, ano lang, ang ano lang is bigayan, maayos. Yun lang naman ang kailangan natin sa road safety nga 'di ba? Kailangan magkaroon ng kasi minsan po kailangan may space ang siklista. May space ang siklista, may space lahat. Lahat. In other words, kagaya ngayon nangyari dito sa kanto natin. Nagkakitgitan sila. Hindi, maling-mali yung isa kasi. Isang van at saka isang yung van artist. maling-mali. Nakiuna isang dapat pagliliko yan, isang lane lang yan. Ginawa niya, gusto niya i-overtaken pa yung... Nag-undercut siya. Kasalanan niya yun. Kaya yan ngayon, ang inistorbo niya, ilang libong tao. Lahat ng dumadaan dyan. Sa oras de peligro ngayon. At saka kung rush hour ba, ganyan dapat, hihintayin mo hanggang maghapon na nandiyan yan, nakabarangay. Hindi, dapat na meron, yung nga sinasabi ko, dapat meron ng traffic enforcer dyan. At sabihin, umalis na kayo dyan. Itoto namin kayo. Huwag kayo dyan, makakagulo kayo Dapat ganun. Usually ganun naman talaga. Hindi naman trained yung mga traffic enforcer. Police pa yan Police pa gagawa ng process. Nandiyan pa yung barangay hall natin dyan sa Orambo. Nandito lang Pwede na nilang barangay chairman, ano ba? Gawan na ninyo ng paraan yan, boss. Pwede naman yun. Tapos nanonood lang lahat ng barangay. Ganon. So ginawa ko, sinabi ako, pare, pigilin mo muna na makaalis kami kasi ang haba na ng pila dito. Tama. Yung kabila, go nang go. Kami hindi naman gumogo. Dapat sa nakahol. Kailangan bigayan muna. Kayo muna. Tapos itong linya muna. Kaya mahigit 30 minutos ako dyan. Halos 40 minutes. Hindi, uubusin muna nila. Naglakad. Naglakad nga ako nangyayari po yan pang-araw-araw. Ang traffic, vehicular accident. Pero ito minor. But ang laki ng istorbo. Anong response natin pag ganyan? Yan ang kailangan, magkaroon tayo ng SOP dyan. Yung traffic enforcers, kaya nga sila traffic enforcer, they should already be experienced pagdating sa ganyan. Nangyayari alam na yan. nila kung anong gagawin, hindi kailan maghintay ng So, police. yung mangyayaring ganyan, buong mundo titigil. Hintayin mo yung police, hindi. Pwede mo lang gawin yun. Unless ikaw, nagsuot ka lang ng traffic enforcer pero hindi ka pala traffic enforcer. Hindi kulang naman sila sa training Yun na nga. Ang talagang ginagawa lang yan. Politika. Hindi. Politika yan. Galaw-galaw yung kamay para kunwari nagta-traffic. Politika nga. It is an employment operation. Boboto sa'yo. Boboto sa'yo. Ayan. Pero hindi, may mga MMDA May MMDA, may city enforcer, may barangay enforcer. Pero ang traffic dito sa atin, grabe. May MMDA, may police pa pala. May police. May CHPG pa. Yung CHPG, pang ano na yun, pang huli. Panghuli na yan. Ano yun, pang ano. Yung barangay enforcer doon nag-uumpisa. Tapos kung kagaya niyan, kung nagte-text pare-pareho kayo dyan sa kanto, di wala. Hindi kumaandar. Hindi andar yan. Okay. Ganun ang mangyari. Ngayon pa naman, pasokan. Ayan ang mabigat yan. 23 million po. Ang papasok ngayon. Hindi daw po retired, dismissed from service without retirement benefits. Si Willie Gonzales, yun ang sabi ng PNP. Hindi siya masamang tao. Hindi, na-dismiss lang Na-dismiss lang.
Pero ang amo naman yun sa May gitara nga eh. He wasn't exactly contrite. Ang po ngayon, opening ng classes. Balikan natin yan. 22 classes million. mamaya, pare. Okay. Alas 8:30 ng umaga at babalik kami para pag-usapan ng pagbabalik sa klase. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Nagbabalik ng Karambola, kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, at nandito ako. Nalulumo! Naglakad Sa Angela. Walang kinasana. Pero maganda. Walang kinasang gitara. Maganda kinakasayang gitara. Poised na poised. Dapat yan ang ginagawa. Pero best dress pa rin. Oo, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Nakapatig po na parang sweater Yan. pero light. Tapos apple green yung Yan, loob na yung polo. Ayan. Sapatos. Green, Ang sapatos, terno doon, fatig din. Batig din. Terno doon sana. Pero makintab na leather, yung waterproof. Oo. At saka jeans. Ito, Converse Ibang black. klaseng best dress ito. Hindi kagaya ni Chot ito. Ayan. Hindi, Ano si yun Chot eh? talunan Grabe, ng mahal best nun, dress. ha? Ito winner Mahal na. na suit niya. Dalawang Designer yun. At saka mayroong Tom dito, Brown, ganun, may stripe May heads. stripe. 1, 2, 3. Oo. Dapat. Talo niya si Muscleman. Si Muscleman, ano lang yun, malaking, ano lang yun eh. Merkana lang yun. Ito talagang iba. Management guru daw yan. Perform, Japorm, ano yun? Ano yung perform? Hindi, kung hindi maganda laro mo, Japorm na. Hindi, si Baby Dalupa nang utos sa akin nun. Kailangan maganda itsura mo. Oo. Kahit hindi ka magaling, ang tingin sa'yo, magaling ka. na. Tama. Sa golf, ganyan din. Kailangan maganda ang iyong Formatics mo. forma mo. Kahit hindi ka magaling, katatakutan ka na. Parang baliktad nga yung sa golf, pinakakahiya-hiya ka, sobra ka sa forma, tapos yung palo mo most exercised ka. Hindi, sa golf kailangan kasi yung sartorial elegance. Ano lang, simple lang pero... Sartorial elegance. Okay. Ganun din si Coach Chot. Hindi. Hindi nga bagay sa kanya. Hindi bagay sa kanya. Tom Brown niya. Ito daw po ang last year ng congested curriculum. Okay. Pagtitiisin na lang po ng mga bata yan. Kasi dapat daw Kasi, gaang-gaangan na. Yan ang desisyon ng DepEd. Starting next year, sisimulan na next year, babawasan 5 subjects na lang yan. Ngayon po, congested pa rin. Pero napakadami natin mag-aaral. 28.8 million. Iba-ibang 22, 23, 28 million. Hindi, ang target ng 28.8. Ang target ng DepEd. Di natin alam kung na-achieve yan o hindi na-achieve yan. Ang sinasabi natin, ang target ng DepEd, ang kailangan pong pumapasok Ay 28 million. ay 28.8 million. okay. Kung lahat yan mag-i-enroll, di natin alam. Hindi pa natin alam kung lahat. At baka hindi na natin malaman. Dahil hindi naman talaga kinukuha yung statistics Yan ang na yan. school aids. Yun ang ibig sabihin. Na dapat nasa eskwela. hindi po nag-drop out sa high school, Yes. hindi ang assumption niyan, tutuloy-tuloyin yan hanggang high school. Tapos Kasi mataas ang ating dropout rate sa high school. Sa grade school nga, mataas pa rin. Mataas na yun. Sa atin. No? Mataas na yun. Actually, pataas ng pataas ang dropout. From elementary to secondary and then to That's alarming. Yeah, it is very alarming. Malaki ang ating Malaki ang dropout dropout rate. Yun ang kailangan ma-solve natin. So, maaring dala yan ng function niya ng income. Economy. Habang mababa income, Tumulong ka na lang. Tumulong ka na lang sa bukid. ganon. Minsan nga, hindi bukid eh. Tumulong magpulot. Oo. Ng basura, mga basura, ganon. Sana kung sa bukid tumulong, maayos-ayos pa yun eh. Dahil kakain at kakain eh. Tumulong ka na lang. Huwag ka magra-rugby dyan. Kasi nasa rugby ka eh. Ano yung rugby? Mga rugby boys sa kalye. Meron. Singhot boys. Kasi yun ang kanilang pantakip sa wala silang kinakain. Ang problema habang busy tayo sa opening ng classes, inuupakan yung ating education secretary.
Yan. Iba naman ang Expected. iniisip ng Iba yun. Politika Si Franz. Castro. Na naman. Tinatanong po, budget. bakit daw gumastos sa 125 million In 9 days. in 9 days, 19 days, 19. Kailan naman itong 19 days na to? noong December 2022? May timeline siya. 225 million daw ang ginastos ni Vice President Sara. Yeah. So, Na-release daw yon. Paano niya nalaman na-release yan? hindi. Tsaka alam niya ba we kung know- para saan? Yun na nga, until we know what it's for, Ah. hindi pa rin siya Yan po suspicious 125 sa ngayon, today's standard, payat yan. Pero kung gusto mo gumawa ng ingay, enough figure yan, 125 million Ano to make yung noises. party list ni Kong Franz? Ayan, ano ba ibig sabihin na app? Ayan yung act teachers. Yan yung mga kinatod si... Pero deputy minority leader yan. Yes. Yung ano ko is, remember ding Vaksha? Ganon din sila nagpa-release eh. Well, mas late, mas malala yun kasi nag-release sila New Year's Eve. Walang pasok for Ding Vaksha. Ito, on time ito. Within the period. So, ako suspecha ko dyan, is that nag-realign. Kasi maraming hindi nagastos, i-realign for needed services and the other things that need to be bought. Ganun naman talaga. Pagka may, imbis na i-declare mo na savings, i-realign mo. I think it was properly explained. Ganun naman So, parati pag hindi ba lahat ng agencies may ganyan? Towards the end of the year? Kung nila, tutuloy-tuloy nila yan, baka maging Willie Gonzales sila. Bakit? Paano? Kasi from the... Magkakasa ng barit Hindi. ng gitara. Nagkasa ng gitara. Akala mo totoo. Yung pala, hindi na siya pulis. Ah. Nalaman pa na meron siyang mga unlicensed firearms. Ayan, Dismissed sabi pa ko yan. na eh, Dismissed. Di ganyan na mangyari dyan. Ayan. Wait for the explanation kasi. Kaya nga, unahin nyo yung coming out. Kailangan daw po, sabi nitong congressman na to, yang si Sara, magbigay ng detailed public accounting kung paano ginastos siyang 125 million yan. I hope she asks that of all government agencies, ha? Pero pagka DepEd At lang, kasi daw, maaaring siya ay mapatanggal sa kanyang posisyon. Oy, talaga? At disqualified na siya from public office ever. Dahil sa misuse of public funds. Grabe naman ito. Ang layo na hinabot. Grabe, hindi pa niya alam kung kung saan ginastos. Umihirit na ng Ang layo ganun. naman ito. Ang layo na tinahak 2028 ka. operation, ha? 28 naman ito. Ang aga niyan. So, unang kinwestiyon niya yung OVP. Ngayon, kini-question niya yung DepEd. Hindi, pinag-iinitan OVP pa rin to, OVP. OVP. 2028 na yan. Okay. Ang sagot po ng Office of the Vice President, okay, sabi ni Duterte, that her office had used 125 million without congressional authorization. Sabi niya, you don't deserve an answer kasi ang premise mo mali na. Right away, oo. How do you know na hindi When you're ni-align demanding me to savings? explain, you don't deserve an answer kasi wala ka sa hugis, kumbaga. Correct. Hindi, nag-akusa na siya kagad eh. Bakit ko sasagutin yan? Pag sinagot ni Sara Patunayan mo yan, pag sinagot ni Sara yan, Malawig nga na wala sa lugar. parang lumalabas na, may tinago ka nga pala talaga. Wait for the explanation. Ang assumption po ng Vice President, Office of the Vice President dito, everything was in order. Yes. Kapag meron kang ina-accuse na ganyan, ikaw ang magpatunay na may mali. It's the other way round. Magsasalita ka ganyan, tapos sasabihin mo kay Sara, you explain. Para kang So si Sara magpapatunay na tama yung ginawa niya. Mali. Yan ang mali. This is the Antonio Trillanes School of Diplomacy. Hindi yan. Hindi yan science-based, ha?
It has to be properly. Hindi, walang science dito. Wala. There's nothing here. It's a propaganda. Kung ikaw nag-accuse ka, sinabi mo mali pagkakagamit, patunayan mo yon, ilabas mo and everything, ganito ginawa mo, hindi. Ang gusto niya, Hindi ikaw sasabihin mo, mali ang ginawa nyo, explain mo. Oo. Ano yan? Explain mo kung bakit show cause order. bakit mo ginawa yan. You are guilty unless proven innocent. Yan. Ano ba yan? Parang So sa akin, taba yung sagot. Hindi. You don't deserve an answer. Parang Kasi estilo mali yan ng na. Raymond Bill Homeowners Association, bro. Akusahan ka muna, ilabas mo yung ano mo. Depende. Yung katunayan mo na hindi wala kang Nung kasalanan. in-explain ko kay Atty. Larry, yan sabi, si Raulo, gusto pa nila ikaw maglabas na ebidensya. Pagkatapos ka Usually yan, pag ganyan na you're accusing na parang sinasabi mo misuse or unilan, etc. Wait for the number Ba't one. daw nag-release ng 125 million? Ay, bakit sino Bakit ba yung hindi? ano ninyo? Hindi, tsaka bakit hindi? Nandyan yan, allocated sa akin yan. Diba? Ang problema po ngayon ng mga government agencies, na-release na yung pondo sa inyo, hindi nyo ginagamit. Kaya nga Di dapat bigyan ng medalya to dahil yung kanilang ginamit pera ginamit nila. Wait for na-disburse. the only agency that can say na ito na misuse whatever etc. at this point in time COA. is not the, is the COA. Nakuha pala. Nakuha, sorry. They will have to come out with a report. Bibigyan ka na yan ng ano. Hindi, in fairness to the congressman naman, ginamit niya po yung COA report daw. What COA report? May COA report. Basta meron daw COA. Kung may COA report Well, siya, she got those bakit figures, tinatanong pa niya kung Kasi saan alam mo na ginamit? ba- Hindi. Documents from the Department of Budget and Management. Wala. Hindi ko. Patay. Wala yan. Budget Hindi ko, and Management. Wala yan. Hindi. So may... Ganito merong ano yan basta merong budgetary allocation. Yung DBM can release. In fact, ang nangyari nung nag-assume office halos lahat ng officials in the Marcos administration, wala nang pera. Kasi you take over in the middle of the year. Ano yan? Kailan ba yan? 2022? 2022. Oh, December. last year. December 2022. Ang sinasabi na baka savings na nga. Hintayin nyo na lang yung report. Because before you come out with any Bakit kind of akusasyon ka agad? At wala ang sinaside niya na COA. Ang sinabi lang ng COA, meron additional allotment para sa confidential Yes. expense. Yes. Nung 2022 amounting to 125 million. Okay. Yun po ang sinabi ng COA. Yes. Ang sinabi nitong si Castro, ngayon, kailangan paliwanag mo, bakit nagkaroon ka ng additional na 125 million ng confidential expenses? Okay. Sige, good luck with that. Alam ko na yung defense. Tama yung defense ni hindi Tama defense. si Tama yung Vice, sinabi niya ni Vice. Ano ngayon? Kung meron akong additional. Correct. You take a look at all of the documents. Kasalanan ba niya yun kung binigyan siya ng additional? So, in the Baka meantime, ano lang, siguro dapat yung act binibigay na nila kay Secretary Vice President. Hindi ba Inday kapansin-pansin yung na kanilang sunod-sunod membership ng banat? Sinasabi ko nga sa'yo, this is the start. Simula. Prelims lang, yung mga kumbaga sa job. Ibig mo sabihin parang goring lang? Na ilalagay Job nila, na, they job. want to put her on the Goring, patikim defensive. lang? That's the strategy. Di ba? Keeper of balance. Yes. Nasa Keep her on media the yan. defensive. Kailangan sagot siya ng sagot. Hindi na mauugo sa media yung papatulan yung ganyang klaseng akusasyon. Pero no let up, Which happens to a lot. Nakakapagtaka, no let up. At nag-start Vice yan President lang yan. Hindi po yan ang presidente. Walang power yan. Correct. Ang talagang function niya na pwede mo banata sa DepEd kasi diyan meron siyang poder. As Vice President, dekorasyon lang po yan. Pero inuupakan siya as Vice President, Na meron din DepEd. not as DepEd. Meron din sa Meron din sa DepEd. DepEd. They're keeping all bases yung- covered. All bases covered. Hinihintay ko Yung na sa wall, yung sa wall. ano pa nila yan. Meron Pero pa hindi yan. pera yun, hindi pera. Pucho yung sa wall. Eh, sa Vice President, hindi pera pa eh. nila tinitigilan yung sa wall. Sabi ko dapat yan, tapos na yan eh. Tinanggal na yun. Hindi. Bakit inuupakan. tinanggal ang mga pangalan ng heroes? Pati ang, Yung mga ang crucifix mga- daw. Hindi, yung crucifix, sabi nga ni Atty. Trixie, separation of church separation and of church and state. state. Ay, nagagalit yung mga pare. Eh, di Bakit magalit daw? sila.
Yung mga imam, Katapatan nila magalit. Ganon. Gagalit eh. Wala na, hindi naman kailangan Inuupakan si sagutin. Sarah sa sermon eh. Ganon? Oh, totoo. Hindi naman I'm witness to it. Personal witness. Hindi naman ninyo ano yan. Yung sinasabi niya is, ayaw ko na lang magsalita tungkol dyan sa mga ganyan. Tama na yun. Ang aga ninyo. 2028 eh. Tsaka ang halata naman. Sobra Pero pare, na. without let up nakakapagtaka. Kasi, Is there a campaign? Is there funding behind it? Kung ganyan walang let up, ano yan? kaduda-duda. Sana kung pabugso-bugso, may lalabas na... ika nga ni Coach Chot Reyes, lessons learned yan. Kailangan maaga pa lang, Oo. maano ka na. It's better to Magbigay learn ka na ng Kasi- than to win. Yan, oo. He didn't say that. I didn't say that. Yes, He implied it. He implied it. Possibly implied. Hindi yun ang sinabi niya. Yun ang sinabi. Ang sinabi niya, Hindi rin sinabi. ang pinag-usapan natin, learning experience, gusto pa niyo ako manalo? Yan. Tama rin naman. Tayo pa pala yung demanding. Okay, sige. Tama rin naman. Learning experience nga eh. Hindi, pero ito, Gusto niyo pang manalo. So nga, bakit aga-aga at ang target, ang Vice President? Hindi Hindi, ko maintindihan yan eh. Kasi si- Maintindihan ko kung ang target si BBM. Maintindihan ko yan kasi presidente yan eh. May manok na sila para Hindi, sa pare. next Ito yan. presidential. Itong mga ito, unang-una, alam mo naman yan, you have to lay the predicate. Oh, ayan, Earlier than necessary. Importante yan. Kasi, Pag laying the predicate, kinakabahan ako niya pag yan Pare, ang sinasabi. yung laying the predicate, kasi compilation yan, may album na later. Album yan eh. First year, 2022 to 2023, ito. Yan. Second year, 2023 to 2024. Ito naman. pare. Unti-unti Kaya nga, ang saya nitong mga operator, long-term, Oo, long-term planning to. kontrata, Long-term plan. long-term, Long term? Oo. ano ba tawag doon yung ano sila? Programa? Oo. Maayos Retainer. Naka-retainer. Ayan. Tapos syempre, may produce mo yung PowerPoint. Ano na-produce na paggawa Yes. nyo, na-produce nyo. At saka strategy. Quarterly yata yan eh. At saka, ano yan, May retainer na yan. tinitignan din nila, ako lang tinitignan din nila kung paano mag-respond si BP. Oo. Kung matataranta. Kung saan siya pwedeng, kilitin. Is there a king in her armor? Armor. Pwede. Pare, Galing mo. tira yan. Ganyan yan. Probing for weaknesses. Okay. Eh, kasi- Jab. Kasi yung record dito sa Davao, Iba. nananampal eh. Iba to. Na sheriff. Iba to. Hindi siya Nakakadyot nanampal. Ano? Sinuntok niya. Hindi sampal. Magkaiba yung suntok sa sampal. Paka-weak. Ano, small time sampal lang. Sampal? Open palm? Excuse me. Alam naman natin that incident actually Happened. contributed It happened. a hell of a lot to her persona. Yung Iba siya, iba reputation. siya. gravitas sa totoo lang. Hanggang ngayon. Ang dami kong kilala na okay yan. Kaya tinitignan siya. Kung saan siya pwedeng. Sinusubok-subukan. Subok-subukan. Gusto nilang gusto nilang inisin. Meron lang ako kwento isang persona, hindi ko na mabanggitin yung isang mayor, actually mayora gaya ng panahon ng pandemic. For just a brief second kasi nung binibidyo siya nung binibidyoan siya nung PR team niya, nag-aantay siya din. Action! Doon siya kakuha. Nakunan yun na nagbibigay ng ayuda. Mali ka agad hanggang ngayon natatandaan ng tao yan. Yan yung problema dyan eh. Ikaw naman. Kilala ko yan. Ikaw naman. I mean, hindi naman siguro sadya, pero dapat sana yung director mahina. Dapat kinuha nila si it should have been. creative secretary, si ano. Ay, yung mga biyabiyahe po, starting Sunday. Okay. Starting Sunday, September 3. Sunday ba yan? September 3? Okay, simula na po yung bagong guidelines ng Interagency Council Against Trafficking. Yung revised guidelines po, okay? Departure protocols po, magbabago na starting September 3. Okay. Kung kayo po ay halimbawa, babiyahe, ang basic travel documents starting September 3 po. Siyempre, passport. Dati na yan. Valid for 6 months from date of departure.
valid visa. Dati na yan. Boarding pass. Tinitignan po yan sa immigration. At saka confirmed return or round trip ticket. Okay. When necessary, kailangan nyo po i-produce yan. Okay. Patang na-anticipate kung may kaaway ako sa BI this coming. Paano this yan? year. Kailangan dala-dala mo yan. Okay, kailangan po dala-dala nyo yan. Ano? Paano Ngayon, for tourists, yung aside from the confirmed return or round trip ticket kung turista kayo, proof of hotel booking, financial capacity, or source of income, depende po sa inyong purpose of travel. Sa turista pa lang to, ha? Wala pa po dito yung turista pa lang yan. Proof of employment na kayo po ay employed dito sa Pilipinas. Ngayon, kung kayo po yan po ay self-funded. Paano kung self-employed? Oo nga ha. No, May problema ka, iha. Pag self-employed ka. Self-funded. Self-funded nga. Yan po, Kaya self-funded. yung employed for the love of it. Ayan. Yung mga ganun. Pwede. Paano kaya explain sa itaga? Financial capacity, proof of hotel booking, confirmed round-trip ticket, at saka proof of employment. Yan po ang mga kailangan nyo sa turista na self-funded. Ngayon, kung turista kayo, halimbawa, pininance kayo ng Sponsored, anak nyo Okay. sa labas. Bukod dun sa mga yon, kailangan nyo pa po ng original PSA birth certificate. Ng anak mo. Oo mo. Imo, original. Marriage certificate or marriage certificate. Bakit? Bakit? Marriage O, certificate. kasi to prove na Hanapin related ka nga doon sa pupuntahan mo. Ano ba kayo? Hindi nyo naintindihan. Hindi, paglalabas, May pupuntahan mo yung anak mo doon. paglalabas ka. Kung siguro. nagkukunwari ka lang na Nagpupunta nanay ka ka, doon. Oo. kailangan mo ng proof ngayon, birth certificate, marriage certificate. Bakit may marriage certificate? Kailangan kasal ka para... Nagkukunyari ka eh. Mo na anak Nagkukunyari ka eh. Ikaw naman, hindi nyo naintindihan. Human trafficking po ang problema rito. But you're going to a country which has visa, di ba? Eto, masosolve po ang human trafficking dito. Hindi nyo naiintindihan. Kung meron kang birth certificate, sigurado hindi ka kasama sa Ipupunta mo human lugar, trafficking. naayos mo na yung visa mo. Na-interview ka na niya na, mga ganyan. Aba, anong pakialam ko dyan? Kung nilakad mo lang yung visa. Basta yan ang requirement ng IAC. Anong visa? Wala kang Marriage visa. certificate, birth Una, certificate, nakakuha ka ng visa, hindi employment. ka alam kung... Eto ba po, yung tourist sponsor mo sa labas, kailangan meron kang kopya nung kanyang, eto na ha, passport. Niya, yung pupuntahan mo. Ano pupuntahan mo? Okay. Residence permit or any equivalent document. Okay. Valid passport. Valid work visa permit. Kung sponsored ka, halimbawa, magtatrabaho ka, tapos certificate ng overseas employment, tapos yung resibo mo, OFW clearance, tapos yung clearance ng iyong sponsor. Clearance ng Nung inyong iyong sponsor. sponsor. Ngayon, kung kamag-anak mo naman, kailangan dala mo yung original affidavit of support. Okay, wait. Dami mo dala-dala dito. Affidavit of support. Galing sa Galing labas. sa labas. So, affidavit. So, consular affidavit yan. Hindi. Duly notarized by the consul. Oh, consular. Kung malayo nakatira sa... Grabe itong mga to. Hindi ko problema yan, Trixie. We are trying to prevent human trafficking. Intindihin ninyo. Hindi nyo naman. Habang nagkakalkal ka sa bag mo niya, pinoprofile Pero na kita. yung mga slander by deed at saka physical injuries, hindi nila mapaprevent yan. Notarized po yan. Authorized yan. Kung hindi po manotarize ng Philippine Embassy, o ang notary nyo notary public lang doon sa country of destination,
kailangan po daw authenticated yan ng Philippine Consulate. See? Yan. My gosh. Look, ganito si Mudra Kelsko, nakatira sa Texas. Okay. Ang consular, our nearest is where? In California. Or New York. Problema mo yan. Hindi problema ng immigration yan. Mudra Kels. Not that she has to show anything kasi dami namang reason sa kapag daw ho madali yung hindi nyo documents. kamag-anak yan, substantial proof of relationship. Kung kabibigan mo or what, substantial proof of boyfriend. Kailangan substantial proof of Ano ibig sabihin ng substantial proof? Mga ibig sabihin ng PMs namin from 2009. Yan. Meron kami mga private messages from 2009. Substantial proof. May mga text kayo na From 2009? sweet nothings, mga ganun. Dapat. I mean, Baka ano ka lang baka ginogoyo ka lang yan, kunyari mong boyfriend yan boyfriend. Kailangan Okay. talagang ano But yan. aside from all those documents na kailangan na enumerate ko, substantial proof of relationship. Yun na nga. Kung hindi niyo po kamag-anak. Yan. Wait, what exactly is substantial proof of relationship? Hindi ko problema yan. Hindi ko problema. Sinabi na natin, So, We are preventing human trafficking. So, ayan. So, kung kunwari, kilala ko from high school, friend ko from high school, dala ko yung yearbook, SES, tapos, ano pa ba? Correspondence namin from, let's say, 1998 and onwards. If you are traveling, at ang sponsor mo ay local, kasama mong magbiyabiyahe. Ibig sabihin po, yung daratnan mo doon, hindi yun na sponsor mo. Okay. Halimbawa, anak ko. Kunwari, Anak ko, ini-sponsor ko siya. Ibig sabihin, ako po gagastos sa kanya. Kailangan meron duly notarized affidavit executed by me. so, Nasagot ko to. okay. So, I have to do Tangina this. mo, anak ko nga yan Alam na naman hindi ko sagutin yan. Baka i-traffic mo Baka i-traffic mo yan Kailangan Sa hirap na ng buhay, baka mga-traffic ako. Yung sponsor ba, kailangan patunayan na may capacity To pay ako. Kailangan. Sino ka? Oo. Kaya mo ba talaga yan? Ito ba, substantial proof of relationship. Yan. Kailangan na nakalagay. Siguro, ano kaya pwede ko substantial proof? Yung years and years na pinakain ko yung anak ko. Yan ba yan? Siguro accounting. Pati ako Household ngayon, books, kapag may kasama ako, kailangan ko rin ang daming proof na dalhin dahil may kasama ako. Okay? Na ini-sponsor ko. Kailangan ko rin na pakita lahat yan, yung aking birth certificate and everything. Basta ito ang suggestion ko sa inyo. Okay. Kung gusto ninyo mag-travel abroad, Okay. huwag nyo nang hintayin yung September 3. Ngayon pa lang, lumakad na kayo. kayo. Yan lang sinasabi ko sa inyo Matigas ulo nyo. Matigas ng ulo nyo Alam nyo na mga Oo, problema magkakaroon na yung ganyan human problema trafficking. Alam nyo na human trafficking nga Grabe Ito to. malupit pare. For OFWs departing for the first time. Okay. OEC, Yan. resibo, Yes. OFW clearance issued by the Department DMW. of Migrant Workers. Meron daw yung Border Control Information System. Okay? Valid and appropriate visa or work permit. Employment contract. Visa usage or manpower request specifying visa usage approved by the MWO. Ayan. Yan po ang mga kailangan nyong kung kayo ay first time. So, hindi na kailangan yung mga iba? Basta itong mga clearance. Yung okay na. proof of employment. Bakit hinihingan pa ng birth certificate, yung mga ganon? Photo na... Para patunayan mo pinanganakan. Para daw po sa mga datihan na OFW, employment visa, work permit, lahat ng mga clearance, at saka proof of employment. Okay. Mga direct hire. Naku, ang dami pala requirement nito. Iba-iba. Kapag direct hire ka, kapag dati ka na,
At pagbago ka, iba po ang requirement. Kakalito to. Malilito tayo. Direct hire, o lahat po ng clearance, at saka work permit. Okay. Special travel exit clearance. What the hell is that? Who cares? Exit. Special, may special pa. Halimbawa, seafarer ka pa. Okay. Yan. Kailangan Kailangan special pa pala travel yan. exit clearance yan. Pag ikaw ay seafarer. Oh my gosh. Kasi kailangan daw po local, kung locally employed seafarer, na magmaman ng Philippine registered ship abroad Gosh, sa may mga foreign port. distinctions pa tayo, ha? Yeah. Okay, sige. Sige. Local Philippine employed. ship, Philippine flag carrier o Philippine man? Kailangan daw po ang special travel exit clearance kung kayo ay local na seaman, pero kayo ay magmaman ng Philippine registered ship in a foreign port at iuwi sa Pilipinas. Kailangan nyo na special travel exit clearance. Okay? Yun pong mga seaman na mag-seminar o undergo orientation bago sila ma-empleyo, kailangan nyo na special travel exit clearance. Kasi hindi pa kayo sasakay ng barko Magte-training lang kayo. Mag-orientation lang kayo So special paano kukunin niya special travel exit Yan lang yan clearance? sa BMW. Okay. OFW traveling to other countries habang kayo ay nagbabakasyon sa Pilipinas. Iba rin po ang requirement nyo dyan. Ano daw? OFW ka. Uwi ka. Galing ka ng Denmark. Okay. Punta ka rito. Magbabakasyon ka ngayon sa Singapore. Kasama mo yung pamilya mo. Ano naman ang kailangan? Travel po. Ano na naman ang kailangan for that? Kung kayo daw ay magtuturis habang nagbabakasyon dito sa Pilipinas, magtuturis kayo sa labas, at babalik kayo sa Pilipinas bago kayo bumalik sa inyong trabaho. Kailangan daw po you undergo the usual immigration inspection for tourist travelers. So, it's the same requirements. Parang tourist. Hindi OFW ang requirements sa'yo. So, tourist naman ang requirements. Okay. So, they're saying now is, hindi na nila pwedeng itigil, ha? Basta may document. Kasi ginawa nila yan. Yung mga OFWs, punta dito, sabihin ng pamilya, o tara, mag-Hong Kong tayo, or whatever. Hindi pinapaalis. Ayun na nga. Bawal daw kasi. Sabi ko, kailan naging bawal? Kailangan nyo ng batas. Ano daw to? Yung tourist as tourist. Pero hindi naman sinasabi dito kung ihaharas ka o hindi. Ito lang masasabi ko dyan. Ano? Simplihan nyo na lang yan. Isa, dalawang dokumento. Hindi pa ako tapos. Para ilang pahina pa to, Passport and visa. Hindi ba pwedeng passport and visa lang? Because that's the standard the world over. Teka, yung mga sinabi kong yun, yun yung initial requirement. Okay, ano yung next? Doon sa window, pwedeng hingin sa'yo lahat ng immigration officer yan. Okay. Kapag nagduda siya sa'yo, So may secondary, may second round. may second round ka pa. I-defer po yung inyong pag-alis. Dito ka muna sa iha. Kabilang kwarto. Kabilang something. kwarto. Then you will be referred to a secondary inspection. Yan. Yun yung normal. Yung mga secondary- sinabi ko, lahat yun normal pa yun. Normal. Yung secondary inspection na yan means na may possibility na offload ka, ginagandahan lang namin yung sabi. Secondary inspection yan. Ang pangalan dyan. Kasi matatagalan ka sa secondary paano kung wala ka? Siyempre, hindi mo naman dala yung yearbook mo. If you Hindi fail- na-justify nila yung yearbook Sino po yung secondary inspection? If you fail any of the previously, yung sinabi ko po, nag-fail ka dyan, tapos ka, pwede ka i-secondary Secondary inspection. Ang Under the rules. Under the rules. Kaya hindi mo pwede isisihin yung Bureau of Immigration Officer kasi sabihin mo, boss naman. Teka muna. Pare, nasa rule yan. A rule is a rule Wala akong magagawa dyan. may discretion sila. Nasa rule yan Ako naman masisita dito Now you're, Ginagawa ko lang po trabaho. Mainit ang ulo ko. Babalik ang karambola. Ginagawa ko Oras lang po natin. trabaho. 9:07 ng umaga. Karambola sa DWIZ.